Ito ang ilan sa mga weird NBA stories. Tara, kwentuhan tayo. Noong 2015 NBA free agency, isa sa pinakahinahabol na center sa liga ay si DeAndre Jordan. Matagal na siyang player ng Los Angeles Clippers, solid big man. Dahilan bakit agresibo ang Dallas Mavericks at si Mark Cuban na makuha siya at agawin sa Clippers sa free agency. Nagkaroon ng meeting sa kampo ni DeAndre Jordan at Mavericks owner Mark Cuban. At yan nga, nagkaroon ng verbal agreement o commitment si DeAndre Jordan sa Mavericks para sa 4-year deal na humigit kumulang $80 million. Actually, nabalita na yon sa lahat ng sport pages. Pero ang problema, hindi pa pwede pumirma dahil sa NBA rules may tinatawag na free agency moratorium period kung saan verbal agreement pa lang ang pwede. At alam yon ng Los Angeles Clippers management. Ang coach ng Clippers noon na si Doc Rivers ay nag-organize ng isang mission. Lumipad sila papuntang Houston kasama sina Chris Paul, Blake Griffin at JJ Redick para subukang kumbinsihin si DeAndre Jordan na wag na ituloy ang planong pag-alis sa team. At sa Twitter, nag-post sila ng iba't ibang emoji o iba't ibang cryptic message tungkol sa pagpunta nila sa Houston. So, nandun na ang ibang team players at ibang team staff sa bahay ni DeAndre nung gabi bago yung date na pwede lang pumirma ang mga free agent ng kontrata. Nagstay sila doon habang hinihintay ang oras ng signing. May nanonood ng TV, may naglalaro ng video games habang naghihintay. May kwento pa na nilagyan nila ng upuan yung pinto ng bahay para walang makapasok. Literal na closed door meeting. Pagsapit ng midnight, pwede lang pumirma ang free agents at doon na nangyari ang final twist. Hindi na tumuloy si DeAndre Jordan sa Mavericks. Sa halip, bumalik siya sa Clippers at pumirma ng 4-year contract na halos $88 million. Pero sabi ni DeAndre, hindi naman daw siya kinidnap. Nagbago lang talaga ng isip niya. Pero dahil sa mga tweets, memes at drama, naging isa ito sa pinaka-with free agency stories sa NBA history. Next, KCP DUI case. Noong March 2017, si Kentavious Caldwell Pope ay nahuli siya ng pulis dahil sa speeding sa Michigan. Sa investigasyon, lumabas na lampas sa legal limit ang alcohol level niya, kaya nagkaroon ng DUI case laban sa kanya. Ang DUI, para sa hindi nakakaalam, driving under the influence o pagdadrive ng talab na talab. Sa huli, nag-plea deal siya, 12 months probation at mandatory testing. Pero habang nasa probation, nakaligtaan ni KCP ang ilang mandatory testing. Kaya noong December 2017, hinatulan siya ng korte ng 25 days jail sentence. Kaso sa panahon na yon, kakapirma niya lang sa Lakers. Kaya nag-request siya ng work release program. Ibig sabihin, kailangan niya magstay sa detention center sa California pero pinapayagan siyang lumabas para sa trabaho. Kaya ang routine niya ay detention facility sa umaga, NBA sa gabi. At bilang bahagi ng kanyang sentensya, kailangan niya magsuot ng GPS ankle monitor para matrack kung nasaan siya at isa pang restriction, hindi siya pwedeng umalis ng California. Kaya yun, nakikita siya naglalaro pag mga home games. Pag away games na, wala na siya ulit. Tamang pahinga ulit sa detention facility. Sunod natin yung fan na nagpanggap na NBA players warm-ups. Noong January 2018, bago magsimula ang game ng New Orleans Pelicans laban sa Houston Rockets, may isang fan na nakaupo sa courtside seats. Ang pangalan niya ay Tony Roberts, isang comedian. Napansin niya na suot niya ang parehong warm-up gear ng Pelicans players. Kaya naisip niya ang isang crazy idea. Ang pumasok sa court at magpanggap na player. Habang busy ang mga players sa shoot-around, bigla siyang tumayo mula sa courtside seat at umasta siya na parang kabilang talaga siya sa team. At dahil mukhang normal lang, hindi agad napansin. Habang nasa warm-up siya, humingi pa siya ng bola kaya ginawa niya ang pangarap ng halos lahat ng NBA fans. Nag-attempt siya ng shot sa NBA court. At doon ata siya nahuli dahil nahalata ng security na ang shooting form niya ay hindi pang player. Nilapitan siya, hinawakan sa braso at inescort pabalik sa kanyang upuan sa courtside. Pero ayon sa reports, hindi naman siya inaresto. Pinagsabihan lang siya ng security habang tumatawa siya pabalik sa seat niya. Next, ang issue ni Paul Pierce sa tribute video ni Isaiah Thomas. Noong 2018, nagkaroon ng kakaibang drama sa Boston Celtics dahil noong 2017 na-trade ang franchise player nilang si Isaiah Thomas papuntang Cleveland Cavaliers kapalit ni Kyrie Irving. Kaya nung bumalik siya sa Boston para sa isang game, plano ng Celtics na ipakita ang tribute video niya para sa kanya bilang pasasalamat sa mga nagawa niya sa team.
Sa parehong gabi na yon, ire-retire din kasi ng Celtics ang jersey ni Paul Pierce. Nang malaman ito ni Paul Pierce, hindi siya natuwa. Sinabi niya sa interview na mas gusto niyang siya lang ang bibigyan ng tribute sa gabing yon. Para kay Pierce, iyon ang pinaka-espesyal na gabi ng kanyang karir, kaya ayaw niyang may ibang tribute na magaganap sa parehong event. Ayon sa report, kilausap pa ni Pierce si Danny Ainge. At dahil sa nangyari, nagdesisyon na si Isaiah Thomas na siya na mismo ang aatras. Nag-tweet siya na mas mabuti nang i-focus ng Celtics ang gabi kay Paul Pierce. Sa huli, hindi na lang tinuloy ang tribute video ni Isaiah Thomas. Pero alam ko tinambakan din ng Cubs doon ang Celtics. Kaya yon, parang nasira pa din yung jersey retirement ni Paul Pierce. Umuwi din siyang bad trip. At last, pinakasalan ni Dennis Rodman ang sarili niya. Noong 1996, si Dennis Rodman ay dumating sa New York na naka-full wedding gown. May bouquet at veil pa. At sinabing bisexual daw siya at in love daw siya sa sarili niya. Sabay sabing, I'm marrying myself. Parang si Aklas lang kaya bantayan yung sarili. Actually, yung event na yon ay para sa book signing ng autobiography niya na Bad As I Wanna Be. Pero imbes na normal na appearance lang, dumating siya sa Barnes and Noble bookstore sa 5th Avenue na, ewan ko ba ang anong trip niya. Naka-blonde wig pa kasi siya noon at full makeup. Maganda naman. May tsura ba? Dumating pa sa horse-drawn carriage habang may mga babaeng nakatoksido na escort niya. Anyway, way niya daw yun para ipakita ang iba't ibang side ng kanyang personality. Pero gumana yung gimmick niya dahil naging bestseller ang libro at pinag-usapan si Rodman sa buong mundo. Pero hindi yung tunay na kasal. Publicity stunt lang yon para i-promote yung libro niya. At kahit sinabi niyang bisexual siya noon, hanggang ngayon, hindi naman malinaw kung seryoso yon o bahagi lang ng kanyang shock value persona. Ikaw, anong weird NBA story mo? Comment mo naman sa baba. Pa-like and share na din ako ng video at baka naman, pakisubscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA kwentuhan.